Good afternoon po, Ma'am Corpus. I am Moira Magana, a student of BS Electrical Engineering from LSPU Santa Cruz. I am here to conduct an interview about the waste management practices in our town of Kalayaan, Laguna. So for my first question po, paano po isinasagawa ang pagpapatupad ng mga batas at patakaran ukol sa kalikasan sa inyong edukasyon? So, dito kasi sa bayan ng Kalayaan, siyempre ang sa solid waste na pinag-aaral, ito na nga, solid waste, so yung pagbabasura, kung ano mga pinabasura ng ating mga kolektor. Ngayon, meron tayong mga pinagpapapag dito na no segregation ng collector policy. Ibig sabihin, pag hindi segregated ang mga basura mo, ito ay hindi kukulit. So, meron din tayong schedule na dati MWF, so naiba yun, tapos nagkaroon ng Monday, Tuesday, Wednesday na all bio, and then ngayon ay nagkaroon na ng Monday, bio, Tuesday, Monday, bio, Tuesday, bio, dito sa San Juan, and then ang Wednesday ay Lowos, and Thursday, bio ng San Antonio, and Friday is non-bio ng San Antonio. Kaya namin pinatutupad yung mga pagbuha ng basurang ito para matuto yung mga tao natin kasi nga meron tayong pinatutupad na no segregation of collection. Ngayon, pag hindi mo tayo pinatupad, magiging next case. Bakit? Dahil tayo ay ang kauna-unang nagkaroon ng sanitary landfill na ang munisipyo mismo ang nagpapatupad. Kumpara doon sa iba, meron silang mga sanitary landfill pero private. Pero sa atin, ang munisipyo ang nagpapatupad. So maraming mga ano pa marami pang mga pinatutupad pero siguro doon na lang muna tayo sa biodegradable, sa bio-waste kasi yun naman yung ano natin na talaga ano ba ang ginagawa ng ating pamahalang bayan. So yung pangalagaan ang tamang pamamahala ng ating Thank you po. My second question po, meron po bang mga municipal na ordinansa ukol sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na sa pagtugon sa solid waste management at polusyon ng hangin? Kung meron po, ano ang mga ito? Yan. So, syempre, bago ka magkaroon ng mga batas, dapat meron ka munang council or board. So, ang unang pinasa, dapat dito na lang din, kunin mo na lang din yung ang kapasyahan bilang 76 noong taon 2002, yung kapasyahan na nililika ang Municipal Solid Waste Management Board. Kasi ito yung dapat na mamamahala kung ano yung mga dapat natin gawin. So, and then, ang sumunod dyan, kaya kami ay yung mga nagmamayari ng hayop na nagkakalat ng dumi. Matagal na to kasi paulit-ulit na lang na ito ang mga reklamo na talagang sabi nga ay tali mo aso mo dumi ngayon. So ito ay matagal na 2007 pa to, 2007. Tas na-aprobahan noong 2008. And then, patakaran sa mga pangisdaan sa Kalayaan, Laguna, pagpataw ng parusang paglabag nito. Ito yung mga inaano yung ating, yung mga nangingisda, di ba may mga illegal fishing, meron din tayong batas para doon na pag ang nakahuli ay yun, kinukumpiska yung mga gamit nila. Ano? And then, meron din yung Ecological Solid Waste Management Ordinance no September 10, 2009 kasi dito na nag-start na meron na tayong sanitary landfill. And then yung kautosang pagbabawal ng paggamit ng plastic cellophane, etc. Kung natatandaan nyo, lahat ng mga tindahan yan ay pinapamonitor pagka nagbenta. Kung aware kayo, pag may nagbenta ng mga items nila at nilagay sa plastic, yun ay may kaukulang parusa. So, kasi dito sa bayan ng Kalayaan, bawal ang plastic. Pati yung plastic na tao. Hindi yung plastic Double meaning. And then, at saka dito ay ginagawa rin kasi natin na meron din kasi kaming
Hindi ito ordinance, pero dahil nga para sa kalikasan, meron tayong kamowa na DNR na kung saan nagtanim tayo dito ng sa 33 hectares ng mga puno para talagang makita natin na wag maubos, nakakalbo na kasi ang ating kagubatan. And then yan, yan. Meron din tayong sa 10-year solid waste management plan, may resolution doon. Siyempre, ito yung pinaka-Bible mo. Kaya 10-year solid waste management plan, ano yung mga dapat mong gawin sa mga itong taon, makikita doon, nagagawa mo ba to? Parang ito yung pinaka-Bible namin dapat. And then, meron ding resolution din, yung paghikayat sa elementary at secondary school ng pagtatanim ng punong kahoy. Katulad ng sinabi ko kanina, kung ang DNR ay nagbaba sa atin ng MOA, ganun din tayo naggawa din ng kapasyahan para dun sa mga school na makatulong para mapangalagaan natin ang ating kagubatan o kabundukan. So, paghihikayat ng mamamayan kanila na magtanim ng punong malunggay. Kasi ito ay ginamit din natin na ito'y masustansyang pagkain na para magamit ng ating dito sa MNOW sa nutrition. Kasi ito yung kailangan. So, ni-required yung mga ating kabahayan na magtanim nito. And then, ito maganda sana to na naglagay ng ordinance para sa establishing ang proper sewage treatment and septic management system. Pero dahil nga syempre, may kakulangan din naman tayo, ang ginagawa na lang namin, instead na yung ating septic tank dapat ay maging septic vault para maiwasan ang pollution sa tubig. Kasi ang ating environment kasi ang daming tinutukoy. Kanina sabi mo sa hangin. So dito kasi naman sa hangin, ang mga pollution sa hangin ay ang mga sasakyan. So dapat nga ay nire-require tayo ay pumasa sa yung greenhouse gas emission. Tayo ang kauna-unahan dito kasama tayo na nagkaroon ng pagpaplano para doon. Yung mga sasakyan na yan dapat ay hindi na gumamit na ng modernong pamamaraan. And then, meron din tayong plastic waste reduction scheme, yung pagbabawas nga ng mga basura. Ano itong mga programang ito? Yung palit basura raffle, yun yung mga yun, example. And then, yung adaptation of Calayan Laguna Drainage Master Plan. So, dapat kasi tayo ay maayos yung ating mga drainage. Bakit? Kasi dahil ako ay isa rin naman ako, hindi lang ako Menro, ang item ko is disaster officer. So, magkapatid sila. Kailangan ko kung okay sa kalikasan, dapat okay din na mapangalagaan din ang kaligtasan ng ating pamilya. So, yun yung mga bibigay ko na lang sa iyo kung ano yung mga para medyo may lagay mo ha. Thank you po. So, yun. For my next question po, question number 3. Ano ang kahusayan or effectiveness ng mga ordinansang ito sa pagsasagawa o pagsasakatuparan ng solid waste at ano-ano po ang mga posibleng hadlang sa kanilang implementasyon? Siguro, syempre tayo ay mga gumagawa ng para maiskatuparan natin ng maayos. Katulad ng ipinapatupad namin, yan nga yung no segregation, no collection policy. Bakit? Ito yung kinapapanalo natin. Kasi ang inaano nga di ba? Pag nagtanong yung mga lahat ng mga dumadating sa aming bayan kung paano daw namin nagagawa yun. Una, kailangan may ngipin yung batas. Dapat ipapa-implement mo siya na talagang papakita mo na yung ngipin mo na dapat manghuli ka. Kasi meron kang ordinance na ganyan, no segregation or collection policy. And then pag nahuli ka, wala naman. O, paano makikinig yung mga ibang kababayan natin? Pero dito, talagang napapahuli namin sila dahil may mga pataw na kaparusahan. Ang first offense, 500, and then second, 1,000, and then ang pinakapangatlo is 1,500. So talagang
kaysa naman ikaw ay magmulta, anong gagawin mo? Kundi ikaw ay sumunod. Sa lahat ng ano, sa lahat para magawa mong maayos yung pamamahala mo nun, kailangan mong gamitin ang kamay na bakat para dito. So yun. Kaya nasasagawa namin yung paggamit ng plastic, ganun din. Lalo't higit ay kami ay nagkakaroon pa ng halimbawa, ano bang tawag nito, yung parang surveillance or bibili kami sa isang tindahan. Kami pa pagpapaubos kami. Kung talagang yung ba sila ay tumatalima sa batas na pinahihiralan ng pamahalaan bayan. So yun. Kaya ngayon, medyo pagka nagtanong nga, napakahigpit naman ni Mendro. Ganon. Napakahigpit ni Mendro. So, hindi nila alam na ito yung sukatan kung bakit kami ay nagiging iba sa ibang bayan kasi talagang nakikita kung paano namin pinatutupad kung anong ordinansa na ginawa dito sa Pandas. For our last question po, ano po ang mga pinakamagandang practice at mga bagong ideya na maipagmamalaki ng ating LGU ukol sa pamamahala ng solid waste na itinuturing ninyong epektibo po? So, ang unang pinakamagandang ginawa namin ay magkaroon ka ng sarili mong sanitary landfill. Bakit? Kasi ito ay yung kaya ito yung napakamahalaga sa amin. Dahil dito napakita namin kung paano maging malinis yung ating bayan. Una, nagpapatupad ka nga na no segregation o collection. So, lahat ng dumadating, talagang lahat ng dumadating sa ating sanitary landfill, segregated to. Dahil dalawa lang naman yung ating basura, isang nabubulok at hindi nabubulok. At may pagmamalaki namin to dahil ang ating sanitary landfill walang amoy kasi segregated. Iba yung lagayan ng mga food waste na pinaprocess siya into compost, and then iba rin yung lagayan ng ating mga yard waste at iba rin ang ating lagayan sa mga residual waste. And then yung mga plastic na nare-recover, nadadala pa natin to sa CEMEX Philippines, so nagiging kabawasan. Dahil pag hindi ito segregated, madali siyang mamamaho, madaling mapupuno ang ating sanitary landfill. At ang isa pa, meron din tayong ginagawang pamamaraan, papaano humaba. Ibig sabihin, kung ang lifespan ng ating sanitary is 5 years, so napapaano pa natin siya. Kumbaga tumatagal siya na mapuno dahil dun sa mga pamamaraan na ginagawa natin sa ating mga basura. At kaya nga tayo merong mga programa na basurapol. Sana medyo alam mo yon yung 1 kilo 1 kilo of plastic ay 1 raffle ticket. And then nagkaroon kami ng panibagong programa sa tatlong 1.5 na 0.6 ang isang 1.5 na yung segregated, yung mga ginugupit, di ba, na 1.5, tatlong gano'n na 0.6 ang bigat, 1 kilong bigas. At pag hindi mo naman nilagay sa 1.5, pwedeng 10 kilos. Sa halip na itapon mo pa sa truck, ipunin mo na lang and then dadalhin dito every Friday. Kapalit naman nun ay 1 kilo of rice, then 1 raffle ticket. So kami patuloy, every year kami ay patuloy na ginagampanan namin yung mga ganong programa. Nakapagpatayo rin kami dahil dun sa iniipon namin na basura raffle, palit ng shredded plastic, ay nakagawa kami ng bottom house na nandoon sa ating sanitary landfill. So lahat ng mga naiipon na yon, dahil nga kailangan namin ng mga waste diversion, yung syempre yung sa papaano mo mapapalawig pa yung ating sanitary landfill. So dapat kailangan mo ayusin ang pamamahala na talaga naman, kasi kami awardee every year. Yun ang may pagmamalaki namin na talagang nanalo na rin kami ng national, sa region, and every kami sa Laguna kami ang number 1, kaya kami ang naisasali. At sa Manila Bay yung paglilinis din, ang daming programa ng na pinapatupad na.
Kaya siguro dahil sa sama-sama tulong-tulong ang mga naninirahan dito sa bayan ng Kalayaan ay nagagawa namin mas mapadali, mapaganda at maiayos ang aming mga basura at ang aming kapaligiran. So yun. Maraming salamat po.